At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin. At ayan, pasensya na ngayon lang. So medyo sinakit ako nito nung Sabado sa Linggo kaya wala ako. So ayan, pasensya na guys. Pero eto, ay pag-usapan nga natin kung ano naman yung posible na next na gagawin o hakbang ni Prince Loki. Pero ayan, bago tayo magsimula, ay kung bago ka pa lang din sa channel natin, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin ay ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman po at ulit, ay huwag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin yan at balikan nga natin dito itong pagkakalaya ni Prince Loki. So sa nakalipas sa chapter ay eto nga, napakawala na nila Luffy itong si Prince Loki at ngayon nasa harapan niya na itong si Luffy. So kaya nga ang tanong, ano ba yung next na gagawin nito ni Prince Loki ngayong nakalaya na siya? So dito ay possible ba na labanan niya agad-agad itong si Luffy o kakampi siya dito sa grupo nila Luffy? So para sagutin yan, balikan natin itong mga nakalipas na chapter na kung saan ay itong si Luffy ay eto nga diba inatake niya, halos banatan niya etong si Prince Loki dahil sa ginawang panlalait ni Prince Loki kay Shanks. So hindi nagustuhan ni Luffy itong panlalait na ginawa ni Loki kay Shanks. So kaya ganyan yung nangyari. Pero sa kabilang banda, etong si Prince Loki ganun rin. Ayaw niya nung ginawa sa kanya dito ni Luffy, lalo na nakakadena nga raw siya dyan talagang wala siyang palag. So kaya nga dahil dyan, nagalit etong si Prince Loki at sinabi niya ngayon sa sarili niya na kapag siya nakalaya, papatayin niya etong si Luffy. So now, hindi natin alam kung ganong kaseryoso dyan itong si Prince Loki sa sinasabi niya na kapag nakalaya siya ay papatayin niya itong si Luffy. Pero kung magiging totoo itong si Prince Loki sa kanyang mga sinasalita at going back dito sa kanyang pagkakalaya, ay posible nito bigla niyang banatan at atakihin niya itong si Luffy. Lalo na nasa harapan niya na yan, eto na yung pagkakataon niya para makabawi dyan kay Luffy sa ginawa sa kanya ni Luffy habang nakakadena siya. So kahit sabihin pa natin na si Luffy naman ay yung nagpalaya dyan kay Prince Loki, pero kahit na, kasi katulad nga ng sinasabi ni Zoro, di naman natin sure kung itong si Prince Loki ay dinadaya lang ba o niloloko ba itong si Luffy dyan, yung sinasabi lang niya na palayain niya itong si Prince Loki at ayun, ay wala siyang gagawin dito kay Luffy. So wala namang ganun. Kasi ang alam lang natin pangako nito ni Prince Loki dyan kay Luffy ay kung meron nga raw na kalaban na isang pirate crew din itong sila Luffy, sabihin niya lang daw dito kay Loki at si Loki na yung bahalang sumira o tumapos sa grupo ng mga pirata na yon. Pero bago pa man din to o bago pa makalaya muna dyan itong si Prince Loki, ay puntahan muna natin dito itong si Shamrock saka nga itong si Gungo dahil sa pagdating nga nitong dalawa na to ay nadagdagan na naman yung galit nga ni Prince Loki. Kasi nga sa pagdating na itong dalawa ay diba nga ginulpi nila at pinahirapan pa itong si Prince Loki at dahil nga yan sa pagre-reject ni Prince Loki sa kanila na sumali dyan nga sa grupo ng mga Holy Knights. So kaya nga ibig sabihin niya itong si Prince Loki ay pwedeng masabi natin na talagang punong-puno na siya dito sa mga nangyayari sa kanya habang nung nakakadena siya. So yun nga una, itong si Luffy ay halos banatan siya habang nakakadena siya. Tapos dumating naman dyan itong si Shamrock sa si Gunko. So itong dalawa malupit, talagang ginulpit, talagang pinahirapan nila ng gusto itong si Prince Loki dyan. So kaya nga kung tutuusin ay talagang may rason dyan itong si Prince Loki para nga bawian niya itong mga to dahil nga sa ginawa nila dyan habang nakakadena siya. Pero yun nga, sa tingin niyo ba guys, ay itong si Prince Loki spare niya muna dyan itong si Luffy. So kumbaga hindi niya muna lalabanan itong si Luffy since na si Luffy naman yung nagpalaya sa kanya at unahin niya muna dyan itong mga Holy Knights. So kumbaga dyan niya muna unang ibaling yung galit niya. Pero maliban pa nga rito ay puntahan muna natin itong pagdating pa nung dalawang Holy Knights dito. Ito nga sila Gillingham. Kasi dito nakita nga natin na itong mga to nagpaplano na para kunin yung mga bata dito, yung mga higanting bata. At ayun, nasa taas nga sila, pinagmamasdan na kung anong gagawin dito, kung paano nila kikidnapin yan. So dito ay alam natin o tinitignan natin na itong grupo ng Straw Hat Pirates natin hindi papayagan basta-basta na kunin ng mga Holy Knights itong mga batang higante dyan. So siyempre lalabanan nila yan. At dito possible na pwede mangyari na since nakalaya na si Prince Loki ay tumulong o makipagtulungan siya dito sa grupo ng Straw Hat Pirates natin at labanan itong mga Holy Knights. So dito hindi para tulungan ni Prince Loki yung mga bata na wag makidnap yung mga yan. So gagawin niya, lalabanan niya itong mga Holy Knights dahil sa mismong galit na nararamdaman niya. So ano lang ba, yung gusto niyang maghiganti ganyan dahil nga sa ginawa sa kanya ng mga to. So eto yung isa pang angulo
dulo na pwede natin tignan para nga malaman kung ano pa yung pwedeng gawin nga nito ni Prince Loki ngayon nakalaya na siya. So eto nga, pwede makipag-alyansa muna siya dito sa grupo ng Straw Hat Pirates natin para labanan itong mga Holy Knights. Pero pagkatapos nga nito ay puntahan muna natin itong panel na to. So dito ay maraming nagsasabi na parang foreshadowing ba to ni Oda? Kasi nga sa panel na to may kita natin nandito ito si Luffy bilang kapitan at ito si Zoro nandiyan din para siya naman nga yung first crewmate ng Straw Hat Pirates natin. At nandito rin ito si Loki na sinasabi naman na possible na siya na yung last crewmate ng Straw Hat Pirates natin. So dito isa pang tanong, sa tingin nyo ba ito si Loki ay mapapabilang yan sa grupo ng Straw Hat Pirates natin? So kumbaga siya na nga yung magiging last crewmate sa grupo ng Straw Hat Pirates natin bago magsimula itong final war. So marami yung nagsasabi na hindi, etong si Yamato yung pinaka last crew na ng Straw Hat Pirates natin at etong si Loki hindi yan mapapabilang sa grupo ng Straw Hat Pirates natin. So dito naman ay sa tingin ko parang hindi rin etong si Loki, parang hindi rin siya mapapabilang dyan sa grupo ng Straw Hat Pirates natin. Kasi katulad doon sinasabi ng iba, kapag etong si Loki napabilang pa dyan sa grupo ng Straw Hat Pirates natin ay parang napaka-OP na ng grupo ng Straw Hat Pirates natin dyan. So maganda naman talaga kung mapapabilang pa etong si Prince Loki dyan sa grupo ng Straw Hat Pirates natin. So sino ba naman yung may ayaw na mas lalakas pa yung grupo ng Straw Hat Pirates natin? Pero yun nga lang ay parang napaka-sobrang lakas na kasi ng grupo ng Straw Hat Pirates natin pag sumali pa dyan etong si Prince Loki. So dito pa lang kay Yamato solve na yung grupo ng Straw Hat Pirates natin tapos idadagdag pa etong si Prince Loki. So parang mawawalan na ng balance pagdating ng lakas dyan sa One Piece natin kapag etong si Loki napasama pa dyan kala Luffy. Pero sa kabilang banda ay sa tingin ko naman dyan ay eto nga si Prince Loki ay sa bandang dulo sa may final war ay makakasama yan ng grupo ng Straw Hat Pirates natin. So kumbaga hindi man siya maging kapart o maging miyembro ng Straw Hat Pirates natin pero sa mga final war ay makakasama nila yan. At ang pinagbasihan naman rito ay etong mural na to. So ito kung matatandaan ninyo yung Second World o Second War. Dahil dito ay may kita nga natin na meron nga dyan na ancient giant na kasakasama ni Sangad Nika sa paikipaglaban dito nga sa halimaw na to. So now, kung etong Second War na to ay sinasabi na ganito rin yung mangyayari sa Third War na magaganap, etong si Luffy bilang Sangad Nika ay naniniwala tayo may makakasama siya na ancient giant nga dyan sa paikipaglaban. At kung tama tayo rito, etong ancient giant na to, yung nirepresenta niyan ay eto na ngang si Prince Loki. So kaya nga, possible ito o mataas-taas yung chance niyan na kung yung Third War magaganap at kung pagbabasihan nga itong mural na to, ay possible na ito si Prince Loki hindi man nila maging kakampiyan o kumbaga hindi mapasama yan sa grupo ng Straw Hat Pirates natin. Pero possible makasama nila yan sa paikipaglaban sa Third War. Pero bago yan ay going back nga muna rito sa Elbaf dahil kung etong si Prince Loki itutuloy niya yung plano niya na pagwasak din sa may Elbaf ay sigurado maglalaban talaga sila neto ni Luffy. So syempre hindi naman hayaan ni Luffy na ganun-ganun nila sisirain ni Prince Loki etong bansa na to. So talagang maghaharap at talagang papatulan ni Luffy yan. But din yung nga guys ay eto nga yung mga posible na pwedeng gawin dito ni Prince Loki ngayon nakalaya na nga siya. So yung una nga ay pwede niyang labanan, banatan kaagad niya etong si Luffy dahil nasa harapan niya na nga yan. O di naman kaya makipag-alyansa muna etong si Prince Loki dyan kay Luffy at labanan nila yung Holy Knights. At then pagkatapos nga niyan ay eto nga bigla naman na sirain na ni Prince Loki etong Elbaf. So yan ay so eto sa tingin ko di naman yung in order na magaganap ko hindi. Yan yung mga possible lang na pwedeng gawin nito ni Prince Loki. But then yun nga guys ay pagkatapos nga nito is yan. So hanggang dito lang muna itong video natin. So ayan medyo hindi pa ganun ka-okay nga itong aking pakiramdam. So pasensya na guys. At ayan, pasensya na kung medyo ngongo ako ngayon. Pero ito nga guys, ay sa tingin nyo ba na ito imposibleng gawin nga ni Prince Loki ngayon na nakalaya na siya? So ayan, ay kung kayo meron kayo naiisip na iba pang pwedeng gawin nito ni Prince Loki, ay pwede nyo i-comment yun dyan sa baba. Pero yun nga guys ay ulit, ay maraming salamat sa panood dito kay One Piece natin. At yun pala, ay huwag nyo kalimutan mag-iwan ng like. So yun na naman, so lagi mag-ingat, God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.